Makakuha ng copy, sabihin nyo lang ako. Papadala ko sa inyo dalawa, ako yung isa. Nung nagpunta tayo ng Spain, Portugal, France. So thank you so much po sa mga tourism boards na yan for trusting me. Ito guys, yung favorite ko dito, ube loaf. Tinitignan ko kung meron tayong mapupulot doon sa comment. Ngayon kasing 2025 is parang, travel year natin. Hello guys! I'm back again with another vlog. And now, dito po sa episode na to ay super random lang na mga magaganap. And ipapakita ko lang sa inyo yung pagpunta natin o pag-uwi natin sa probinsya dito sa vlog na to. And kasalukuyan, nandito po tayo ngayon sa Hotel 101 Manila dahil nag-staycation tayo ngayon dito, sabi kong ganyan. Kasi usually, kung pinafollow nyo po ako sa mga ibang social media platforms, ilalagay ko dito sa screen yung Instagram, Facebook, and TikTok. Nagpo-post po ako dyan ng mga hotel reviews. So, nire-review natin yung mga hotel, ganyan. Though, hindi natin napopost sa YouTube yung mga ibang mga pinopost natin doon. So ngayon, sabi kong ganun, ang tagal na natin hindi nakagawa ng hotel review. So ngayon, pumunta tayo dito sa Hotel 101 and medyo alam ko naman na yung setup niya kasi same lang din siya sa Injap Hotel sa Iloilo at same lang din siya doon sa Hotel 101 Fort na nakapag-check-in na rin tayo before. Panoorin nyo na lang sa mga ibang social media platforms natin. So, iki-quick room tour ko kayo and pupunta tayo sa SM Mall of Asia kasi napakalapit lang nito doon. Tapos sabi kong ganyan, okay, mag-try tayo na parang mag-explore ng MOA before we go back home sa Nueva Ecija. Siyempre, before that is iki-quick room tour ko lang kayo. Ito po yung itsura ng layout ng room. So dito, meron agad ditong sink, meron dyan refrigerator. Ito yung gusto ko sa Hotel 101 na mga room eh. Meron ditong pa-microwave, ganyan. If ever kung may ordering kayo, then may extra storage dito and even there sa taas. Tapos, ayan. Oh, meron pa bathrobe, safety deposit box, and chinelas. Tapos, meron extra na lagyan dito. Ay, just makakasira pa ata tayo. Tapos, dito naman sa side na to guys is, ito na yung toilet. Though, meron ditong mirror na full length. Diba? So, ayan siya. Then, ito po yung toilet. Hello, toilet. So, meron siyang pintuan and yung glass door na to, ito yung para hindi maging messy dito. 'Di ba? Tapos meron diyang bidet. Wait, asa yung bidet? Ayun yung bidet. Tapos may kasama mga toiletries and even ito, bathrobe, atake yan. Okay? So, if ever po kung gusto niyo po ito i-book, yung link ilalagay ko sa ibaba. And also kung magkano ko siya i-book, ilalagay ko na lang dito sa screen. And before tayo magpunta muna sa MOA, may mapakita ko sa inyo. Dito tayo, mas maliwanag dito sa side na to. Ayan, mas maliwanag. So kasi guys, nakatanggap po tayo ng information and gusto kong i-share sa inyong lahat to. Pagpasensya nyo na guys, nakagat kay dila ko, napakasakit niya ngayon. So kung parang naiiba yung pagsasalita ko, is hayaan nyo na. So ito po, meron po tayong, wait, yung address. Yung address, hindi ko natakpan. So natanggap po natin ito from the American Chamber of Commerce of the Philippines or AmCham Philippines. Actually, alam ko na yung loob, kung ano nasa loob nito, magazine siya. And gusto ko munang pasalamatan ngayon bago natin basahin ang AmCham. Maraming salamat sa American Chamber of the Philippines. Actually, before, nung nag-aaral pa tayo ng high school, ganyan, ito po ay inaaral na natin yung AmCham. And tayo po ay honored para i-recognize nyo dito sa ganitong klaseng achievement. Achievement siya, no? I mean, achievement siya for us kasi na-reciprocate at nabibigyan ng recognition yung natin, yung ginagawa natin content, ganyan. Nandito siya. Tadadadan! Ayan! So, magazine siya. Ay, ang dami! Ang daming magazine na binigay. Gusto nyo, guys? Kung gusto nyo makakuha ng copy, sabihan nyo lang ako. Papadala ko sa inyo dalawa, ako yung isa. So, ito siya. 7,641. Yun ang nakalagay. So, Reasons to Love the Philippines, a special publication of the American Chamber of Commerce of the Philippines. So, ang nagpadala nito ay si Miss V. Thank you so much, Miss V, for this one. And ang sabi nila sa atin ay, atake. Gusto ko yung mga ganito, nagtitingin-tingin ng mga ng mga hotel, ganyan. Ng mga restaurant, mga isla-isla. Pero, mag-fast forward na tayo sa page 55. Sakit talaga ng dila ko. So, dun daw kasi nakalagay yung ating feature. Wait, 55. Pakikita ko sa inyo. Ay, ito yung gamit natin skincare, Helio Care. Diba? Na-distract doon. Mali yan, Ayman. Ayan, guys.
So, tingnan nyo guys, meron ditong section na kung saan nakalagay itong, wait lang, nakalagay yung Adventure Squad, meet the top travel content creators taking the Philippines by storm. Tapos guys, tayo po yung nasa una guys. Thank you so much. Yung parang meron tayong isang full page dito. Actually, nabasa ko na yung digital copy na to. If ever kung interested kayong basahin yung buong digital copy, ilalagay ko sa description para mabasa nyo lang. So, sabi ko, isip-isip ko, kay Amcham, bakit naman yung picture? Nakatakip pa yung mukha natin. Pero, camera yan. Fujifilm X-Half. O, Fujifilm, ayun, meron ka pa picture dito. Napakahaba actually ng description sa atin. Pero yung parang pinaka name is nakalagay, dopamine on screen. So, ibig sabihin, nakakasaya ba tayo? Ganun. So, thank you so much. And nakalagay dito, known for his fast-talking, highly informative vlogging style, Ivan de Guzman makes viewers feel like they are traveling alongside an energetic friend. Thank you so much po. At nakikita nyo yan. Actually, nakalagay din dito, naka-highlight dito yung mga vlogs na ginawa natin na nagustuhan nila, I think. So, nakalagay dito yung, syempre, Sambasulta, Sambuanga, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi. Nakalagay dyan. Also, Batanes, Bohol, Cebu, Palawan, and Iloilo. O, di ba? And nakalagay din dyan yung mga achievements natin and also yung ating social media handle sa ibaba. Thank you so much po, Amcham. And also, hindi lang tayo. Kailangan din natin i-share sa inyo kung sino pa yung mga ibang content creators na nandito. So, andito din po. Wait lang. Ba't parang ang dilim? Parang ang dilim, no? Or malabo lang yung eyes ko. So, andito din ang ating friends na si Marvin. Atake, Mr. DIY ang title. Si Buji Babiera, Maverick on Two Wheels. Si Shanice or si Runaway Girl. Tawa-tawa ako na nabasa ko to. Queen of Quiet Journeys, sabi ko sa kanya, quiet ka ba? Bakit Queen of Quiet Journeys yung nakalagay sa'yo? And ingay-ingay mo in person. Pero kasi yung branding niya sa social media is quiet. Ayokong basagin yung part na yun. And also ito si Sandy. Sandy Jones Pillarca or mas kilala ko siya bilang Lost Juan. Pero Sandy yung tunay niyang pangalan. The Island Icon naman siya. If ever kapag gusto niyo mag-check ng mga content sa Facebook, siya yung mai-recommend ko sa inyo. And also, ito si Maki, tiga mo, Atake, Maki Santos, wonderful storyteller. Pero to be honest guys hindi naman kung sakaling kung hindi ko din kaibigan to si Maki or what, magaling talaga siya mag-storytelling, pero English. Kasi yun ang forte niya eh. Ang ano niya, ang mga audience niya kasi mga ibang lahi. So, kung mahilig kayo sa English content, follow niyo siya sa TikTok. And also, andito din ang ating actually, lahat ng mga nandito fina-follow natin. Kilala niyo na to, si Den and Berto. Ayan si Den and Berto na nakita sila po yung binoto natin doon sa recent Klook Awards. So, sa listening, sabi ko sa inyo na nagugustuhan at gustong-gusto ko talaga yung videos nila because of, may mga POV kasi, yung mga hindi natin ka-age bracket. Like, to be honest, syempre, Gen Z tayo. Meron tayong mga ako, as a Gen Z, meron akong mga gustong opinion na malaman at makita na hindi ko ka-age. So, sila yon. Ang gaganda ng mga videos nila, nakita ko yung mga Fukuoka videos nila, ganon. So, okay sila. Mag-asawa silang doktor, isang dentista at isang pediatrician. O, di ba, may paganong, ba't kailangan Ivan meron tayong paganon? O, di ba, alam na alam, may facts about them pa. Tapos ito pa yung isa, si Dr. Kim Cantos. Pero mas kilala siya bilang The Moonlighting Doctor. So, Doctor on the Go, ito alam nyo, Atake din to. Sa Facebook ko siya fina-follow, if ever, doon nyo siya i-follow, The Moonlighting Doctor. And ang kinaganda sa kanya, ang mga binibisita niya, parang yung mga atake din natin na gusto nating pinupuntahan, mga India, mga ibang klaseng bansa, though mas madami na siyang napuntahan. At super tagal na nitong traveler, and dermatologist siya. Si Doc Kim. And also, ang isa nating friend na si Nicole Lim. So, si Nicole Lim, o mas kilala bilang Kokoy, the POV prodigy. O, diba? Yun naman ang ano niya. Ilalagay ko na lang yung link sa ibaba. Tapos, nyo na lang doon sa page 55, yun ang kanilang doon kami naka-feature, okay? Tapos, ito po, yung mga ibang mga mababasa nyo dito all about hotels, tapos mga places sa Pilipinas. Tingnan nyo naman kung gaano tayo ka-crave naman talaga sa Yakult. Oo. Crave na crave tayo sa Yakult. Hindi kasi natin ito natitikman nga sa abroad. So, sabi ko, okay, kailangan bumili tayo ng Yakult bago tayo umuwi sa probinsya. Kasi ang gusto ko naman kainin natin guys sa probinsya, na i-share ko din sa inyo, papakita ko din sa inyo, is yung mga
Siyempre, longganisa sa Cabanatuan, the best yan. Aside from that is gusto ko din na mag-ano tayo, na putong bongbong, bibingka, tuyo, dilis, ganyan. Kasi hindi tayo nakakapagluto ng tuyo sa dilis dun sa nirerentahan nating unit sa Makati. Kasi syempre, as sign of respect sa mga kapitbahay natin, baka umamoy yung dilis doon. Tapos masisipa tayo, di ba? Na ang baho-baho. So, hindi ko siya ginagawa talaga pagka nasa Metro Manila. And, yun lang. Tara na. Sarap. Lipo, thank you so much kay Amcham. Good morning, guys! Hello sa inyong lahat. O, diba? Meron tayong pa-ataking ganito ngayon. So, meron kasi tayong pinost sa ating Instagram story na kung saan for Q&A vlog, ganyan. So, sasagutin ko dito yung mga personal questions, travel-related questions, content creator questions, and ang daming nagtatanong. So, yung first half, sasagutin natin ngayon here. Tapos yung second half naman, pagdating na natin sa Nueva Ecija natin sasagutin. So, meron tayong inilagay dito. And, simulan na natin siya. Kasi marami-rami. And meron po mga nagtanong kung ano yung plano natin sa 2026, ganyan, kung ano yung mga pupuntahan natin. Pero hindi ko na muna siya sinama dito kasi sa separate vlog siya. Doon po yun. Baka mamaya hanapin niyo yung sarili niyo, hindi niyo makikita dito. Kumbaga, mas pinili ko yung akma dito sa ating parang mga pwedeng sagutin for now. Question number 1. Hi, Ivan! Do you spend cash for your travels or credit cards daw? Ang masasabi ko po sa inyo dito, kung nakikita nyo yung mga vlogs natin, is usually po, meron tayong GCash card na ginagamit. Tapos, meron din tayong credit card. Tapos, meron tayong nakaantabay na cash. Pero mostly GCash card po yung ginagamit natin. Like debit card. So, yun yung pinagtatap-tap natin sa lahat ng mga binibili natin ng mga small stuff. Tapos, may mga kutkuting na maliliit. Yan ang ginagamit natin. Yung credit card, ginagamit natin siya kapag magsha-shopping tayo. Tapos, buy now, pay later. Merong tinanong, hindi po tayo nagba-buy now, pay later. Kasi naniniwala ako na, ako lang naman to. Pero pwede din namang, if ever, kung ito yung mas comfy sa inyo, edi go. Pero ako kasi, parang, ano ko sa isip is, don't spend beyond your means. Kung hindi mo kaya mag-travel pa, wag muna. So, hindi po ako nag-i-installment. Personally, hindi ako nag-i-installment kapag kunyari meron tayong mga pinupuntahan, binibiling items, sapatos, or what, ganyan. Kasi parang ako, pinag-iisipan ko kung talaga bang nasa budget siya, ganyan. Or hindi pa ba perfect timing to para bilhin yan or i-book tong ganito. So, ganun po ang ating ginagawa. Kaya kung napapansin nyo, may time na namamahalan tayo pero may binili tayong mahal. Pero naka-budget kunyari ito for pagkain, tas ito naman for hotel, tas ito naman for shopping, ganyan. Iba-iba kasing klaseng budgeting ang ginagawa natin. Yun, hindi yan magkaka-level. Pero may time na parang sabi ko, okay, gusto ko super budget tayo ngayon. May mga ganun. Okay, parang ala na yung sa tanong. Next. Hi, how did you start travel vlogging and budget when you started? Sabi ni Ori May. So, tayo po, hindi po siya originally travel vlogging yung pinagmulan natin. So, nagsimula tayo sa tech content. Kung pina-follow niyo pa po ako, simula May 9, 2020, yun po ang unang araw nag-start tayo mag-content creation sa TikTok. So, ang ginagawa natin content dyan is all about tech. Nag-unbox tayo, nagre-review tayo ng gadgets, nagre-review tayo ng website and applications. Basically, technology yung content natin before. Then, lumipat lang tayo ng travel vlogging. So, budget when you started, parang I think kasi medyo matagal na tayo nag-content. So yung parang medyo earnings natin that time during the tech era, yun yung ginamit nating panimula sa pagta-travel vlogging. And then, di ba nakikita nyo yung mga tinatravelan natin noong una, super malalapit lang, ganyan. Tapos meron tayong mga budget, mga trips, ganyan. So I think kung budget when you started, ano siya galing siya dun sa mga content creation things natin. Kasi never tayo nang hingi sa ating parents, never tayo nang hingi sa ating family for traveling purposes. Kasi nung una, parang iniisip ko, parang for leisure ang travel, parang feeling ko luho siya. So, ayoko nang hihingi. Hindi ako nang hihingi. So, basically, nagsimula tayo mag-travel because of content creation din. Kumbaga, yung content creation yung nagpa-fund sa kanya during the time na nagti-TikTok pa tayo. Tapos ngayon, hanggang sa nagkatuloy-tuloy. Tapos, thank you so much sa sinusuportahan yung YouTube natin at yung mga ibang social media platforms natin. Nagtuloy-tuloy na siya. So, yun po. So, sa budget, iba-iba kaya nga ang channel natin, ang description, ilalagay ko dito, mix of budget, mid-tier, and luxury. Kasi may time talaga na parang gusto natin is ma-experience natin lahat. Ganyan. Kumbaga, hindi natin kino-close yung self natin for kunyari, super budget lang, for super mid lang, or super luxury, ganyan.
parang mix of that 3 categories ang ginagawa natin. Next, pinakatipid and pinaka-splurge na trip ever na nagawa mo, sending love from Munich. So, ang pinakatipid po na nagawa natin, as far as I remember, is nung nagpunta tayo ng Bali, na-vlog ko siya. So, yung trip natin sa Bali na yon, nagdalawang hotel tayo noon around Kuta, if I'm not mistaken. Basta yung trip natin sa Bali, yun yung pinakamatipid kasi piso sale na siya, tapos napakamura pa ng hotel, napakamura pa ng mga pagkain. Pinaka-splurge na trip naman is yung Europe trip na second, which is nung nagpunta tayo ng Spain, Portugal, France, tapos kalahating buwan tayo sa Switzerland, tapos Liechtenstein and Amsterdam. Yan po ang pinakamahal na trip natin so far. Like, ulit nyo na lang yung budget vlog kung nakamagkano tayo doon, pero pinag-ipunan naman natin yun. So, yun po yun. And gumawa din naman tayo ng travel vlog. So, next question. Hi Ivan, ano ginagamit mo na editor app nung beginner ka pa sa vlogging? Actually, simulat sa pool. Ang ginagamit po natin is CapCut. Like CapCut desktop. Pwede kayo sa Windows, pwede din to sa Mac. Ganyan. Next question. Are there things that you regret while you're living the life on the road? Grabe naman yung living the life po na ganitong atake. Pero parang personally ang masasabi ko, hindi naman siya regret, pero if ever, kung ibabalik niyo po tayo, grabe naman talaga itsura natin. Halatang parang just woke up. So, kung ibabalik niyo po tayo doon sa sitwasyon na nagsisimula pa lang tayo sa travel vlogging, parang ang gagawin ko, kasi super lagari tayo guys sa mga itinerary natin nung nagsisimula tayo, which is syempre, gano'n naman talaga kapag ka talagang bug, ganyan. Kumbaga araw-araw, merong itinerary ganito, merong tayo pinupuntahan na ganyan. Nakakapagod siya every single day. Pero personally tayo, hindi tayo napapagod kasi nag-enjoy tayo naman sa ginagawa natin. Pero kung babalikan lang natin yung noon, parang ang masasabi, ang parang babaguhin ko or parang something na parang i-tweak natin sa mga ginagawa natin, siguro mas i-slow down natin yung pagta-travel. So parang mas nanamnamin natin yung mga lugar, which is gagawin din naman natin next year kasi babalikan natin yung mga pinuntahan natin. Pero syempre, dadagdagan natin. Ganyan. So yun lang naman. Pero hindi ko naman masisisi kapag ka nagta-travel na minamadali kasi may time na pagka kunyari, nagtatrabaho, weekend lang yung pinayagan ng boss, ganyan. Or minsan naman, 5 days lang yung inalat na leave, ganyan. So, naiintindihan ko na minamadali. Pero, personally, parang kung hindi siya for like regret parang ang negative ng regret. Pero, kung babalikan lang natin, mas i-slow down natin yung itinerary. Kasi super ratatat siya talaga kung napapansin nyo. Pero ngayon, ganun ang gagawin natin next year. Next question. How do you do all that traveling and keep the energy? So, dun muna tayo sa first question. How do you do all that traveling? Actually, hindi ko din napapansin na gano'n na kaya dami yung mga naging travel natin. So, how do you keep all that chu-chu-chu-chu, ganyan? So, parang for me is, if nag-e-enjoy ka kasi sa ginagawa mo, if you enjoy what you do, is parang mapapagod ka, yes, because of pagod mo during the whole day. Pero, itutulog mo lang yan, tapos kinabukasan, okay ka na. Parang ganon. Ang daming mga nagsasabi sa atin, even yung mga content creator friends natin, sinasabi, ay, man, grabe yung travel mo, ganyan. Pero, alam nyo, maniwala kayo sa hindi, nag-enjoy talaga tayo sa ginagawa natin. Kaya may time na napapagod tayo, yes, pero hindi siya to the point na gusto kong tumigil. Parang masyadong nag-i-ignite pa yung energy natin, lalo na kapag ka nababasa ko yung mga comments nyo. Thank you for cheering me up, for hyping me up. Tapos yung parang mga nagsisilbing motivation pa para tumaas yung energy natin. Though meron mga negative comments, pero kasi hindi ko siya ipinapasok sa mind natin. Kung constructive, okay, take natin siya in a positive way. Pero kung negative comments, okay, bahala kayo dyan. Pero, hindi natin siya tinitake as parang i-absorb natin. So, parang na-energize pa tayo lalo, okay? And to keep that energy, parang syempre, kailangan nyo mag-vitamins. Ganyang level, okay? Next, what's your biggest regret as a travel vlogger / content creator? Sinabi ko na kanina. Nasagot ko na to kanina. Pero, parang ang mas maisasagot ko ngayon is doon naman sa part ng pagiging content creator. Kasi guys, alam nyo, ito yung parang medyo regret na part to. Regret, oo. Ma-fall under siya ng regret, hindi siya sa hinayang or something. Pero parang yun din yun. Dami ko pa sinabi. So, sa regret factor to. Kasi guys, sa pagiging content creator, during na content creator journey natin,
is syempre nagpo-post tayo sa Instagram, sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube. Maybe kayo, yung iba sa inyo, dito lang sa YouTube sa atin nanonood, dito lang yung mga nakikita nyo, pero nagpo-post din tayo sa ibang platforms. Lagi ko naman sinasabi sa inyo yan na doon talaga tayo nagsimula, pero ito talaga yung minahal natin ng todo, itong YouTube. So, ang regret ko is ang dami nating na-decline ng mga travel opportunities from tourism boards. Like, sinishare ko to sa inyo para makita nyo at malaman nyo din. Okay? So far, if I'm not mistaken, ilalagay ko dito yung mga screenshots. So, sa Korea, in-invite tayo ng Korea, in-invite tayo ng Taiwan, in-invite tayo ng Japan, at in-invite din tayo ng Thailand. Guys, mga tourism boards. Mga tourism boards yan. And ang regret natin is tinanggihan natin siya lahat. Kasi yung iba hindi natin tinanggihan pero sinabi natin yung schedule na available tayo pero hindi nag-match. So hindi nag-align yung schedule. So basically hindi na natuloy on our end. So yun ang nangyari. So parang nanghihinayang ako na hindi natin naka-work yung mga tourism boards na yun. Na merong mga opportunities pero natanggihan natin because of nakaplano na ng matagal yung mga trips natin. Diba? Doon ako nanghihinayang. Kasi guys, ngayon, for example, ngayon, nakabook na yung trip natin meron na mga nakaplan hanggang October. So, nakaplan yung iba doon, mga nakabook na, majority nakabook na. Pero guys, parang for me, ang gagawin ko ngayon, if merong magandang opportunities, I'll ditch some of it to give way for that opportunity. Kasi ibang klaseng mga opportunities yung mga ganun eh. Dati kasi, masyado nating tinanggihan because of yung mga binook natin, medyo pricey na siya. So, parang for me, ang hirap bitawan nung nakabook na Australia, ang hirap bitawan nung nakabook na Sri Lanka, New Zealand, Europe. So, parang for me, hala, sayang kapag hindi natin siya itinuloy. Pero ito kasing usually mga susunod nating pupuntahan, malalapit na lang siya. So, parang hindi siya ganoon kasakit kapag mas tinanggap natin yung opportunities na mas better. Like, nag-alarm na naman. Like, work opportunities, ganyang level. So, parang, ang regret natin is tinanggihan natin yung mga yon. So, nanghihinayang ako sa part na yon. Pero ganun talaga. Mas travel focus tayo kung ano yung nakaplano sa atin. Pero, for next year, if ever na may invitation, any travel-related invitation, aaralin natin mabuti kung worth it ba na wag ituloy itong plano na to give away that travel opportunity for work. Ganyan. So, yun ang gagawin natin. So, next time, next year, ganyan ang gagawin natin. Kasi yun ang pinaghihinayangan ko. Parang ngayon ko lang na-open sa inyo yun, no? So, thank you so much po sa mga tourism boards na yan for trusting me, for trusting us, all of us here. Next time, sana mag-invite na kayo. Yun lang naman. Next, kamusta naman reaction ng fam mo ngayon na full-time travel vlogger ka na? Actually, they are happy and sometimes is nagsasend sila sa akin ng screenshot or picture na nanonood sila sa bahay, sa TV, ng vlogs. May time na nakikringe ako. Parang medyo common rule guys sa akin. Even kahit friends yung kasama, na ayoko pinanonood yung vlog ko na kasama ako kasi nakikringe ako. Parang ako pinanonood yung vlog ko na tawag doon, na kapag iba yung feeling kapag ikaw yung pinanonood tapos nandun ka dun sa loob, kanya nasa salas. I mean, nasa living room. So, panonoodin yung vlog mo, tapos nandun ka, parang nahihiya ka. Ewan ko, nahihiya ako. May ganun pa akong feeling ngayon as a content creator. Pero they are super supportive. Like, literally, even hindi pa travel vlogging yung tinatahak natin. Kahit tech pa lang, super supportive sila. Sinasamahan ako sa mall para bumili ng cellphone. Kasi sa mga tech content creator po dyan, investment ang mga gadget. Hindi siya parang pagsasayang kasi yun ang content. So next year, ibabalik natin yun. Investment siya. So if ever, may mga time kasi na yung mga travel content creator, mga tech content creator, binebenta nila yung gadget nila kasi na-content na nila. Pero ganun talaga yun. So soon, doon sa Instagram shop natin, ilalagay ko dito Instagram shop, mag-i-invest tayo to create tech content. Then, if ever kung gusto nyo bilhin, follow kayo dito. Yan. Doon ko ibebenta yung mga ibang mga items na i-review natin. Next, where do you see yourself 5 years from now? Hopefully, isa na nagwa-vlog pa rin tayo. Hopefully, isa na andyan pa rin kayo to support me. And hopefully, ginagawa pa rin natin to kasi ito yung masaya para sa atin. Pero 5 years from now, siguro I think meron na tayong business. Tapos yung dream nating things is meron na tayo for me and for my family. Ganyan. Tapos, mayroon akong dream na
something gusto ko ipakita at share sa inyo yun soon, pero hindi ko na muna siya sasabihin kasi syempre baka ma-jinx. I mean, baka, ayoko na munang magsabi ng mga ganong thing, pero yun yung mga dream ko talaga na 5 years from now, basta, I'm planning to build that sa probinsya, syempre. Kung asan tayo. Next, traveling is expensive. How are you handling the expenses? Yes, traveling is expensive. Kahit sabihin pa natin na budget travel ka, pero the moment na pumasok ka sa pagpaplano ng traveling is ang mahal. Kasi usually kapag ka-international trip, minimum na dyan is 15 to 20,000 ang kakasusin mo, seat sale pa yan. So, how I handle my expenses? Kasi guys, ang traveling naman, kung ikaw ay travel content creator, wag na nating i-sugarcoat, dito din tayo nag-earn, dito din natin siya, kumbaga, pinag-i-investa natin siya, at the same time, dito din tayo nag-earn. So, for me, personally, is nagsisave tayo, yes. Nag-i-invest tayo, yes. Gumagastos tayo, yes. Pero umiikot siya. So, meron tayong, sa expenses, meron tayo dyang 100%. May percentage for napupunta sa savings, emergency funds, investment, ganyan. Pag-iipon, savings na yung naka-under. Tapos yung gagastusin for needs and for wants. So, hindi tayo pwedeng mag-exceed dyan. Kaya kung napapansin nyo, meron tayong mga sinasabi sa mga vlogs na, wala na siya sa budget. Ganyan. Kasi kumbaga, naka-budget lang sa atin yung mga things doon for that exact prices. Okay? So, traveling expensive, kung paano siya nahahandle na mabuti, so far, and so good, nahahandle naman natin siya ng maayos. Kasi kung hindi natin siya nahahandle ng maayos, baka matagal pa lang, tumigil na tayo sa pagta-travel vlog. So, ibig sabihin, good pa din siya, and ibig sabihin is nagiging okay pa din naman yung ating trajectory and nahirapan mag-English. Basta dito sa ginagawa natin. Okay? So, yun po. Next question. Na-achieve mo ba yung goal mo for 2025? Actually, yes. Na-achieve natin yung goal natin for 2025. Ang hindi lang natin siguro na-achieve is ano bang hindi natin na-achieve? Parang feeling ko na-achieve naman eh. Wala naman, yung mga goals natin before, actually, hindi nga tayo goal ngayon na na-achieve na natin eh. Kung alam nyo, wala sa travel bingo card natin na magpupunta tayo ng mga Iceland, ganyan. So, napuntahan na natin siya. So, thank you so much. Kasi travel talaga yung 2025 natin travel goal eh. So, for 2026, sasabihin ko sa inyo yan soon, pero more likely for investment siya. More likely for family siya, ganyan. Okay? Next question. Ilan grado mo? Ilan yung grado? Ito parang around 120 to 125. Bababa lang tong right. Pero itong left, super labo ng left na to. Like, literally, hindi ko na kayo nakikita. Kailangan ko pang ilapit na ganyan. Actually, hindi ko pa rin kayo nakikita sa ganun. Parang magpa 500 na tong isang So, hindi siya pantay. Ewan ko ba't naging ganyan? Hindi pantay. Next question. When you were young, did you ever imagine doing things you've been doing now? Vlog plus traveling. Traveling, yes, I imagine that one. Vlogging, no at some point. Kasi hindi ko in-expect na parang tatanggapin ng tao yung parang pag-vlog natin or style of vlogging natin. Kasi so far, ang mga uso lang naman sa mga vloggers nun is sila Kong TV, Lloyd Cadena, kung sino-sino pa, yung mga, gets nyo yung mga vloggers na mga before, kumbaga parang ang tataas na nila eh. So parang sinabi ko, paano pa natin papasukin yung travel vlogging, baka walang manood, ganyan. So, before iniisip ko, yes, magta-travel tayo, pero parang natin siya, parang after nating mag-work, kunyari, every 6 months siguro magta-travel tayo, pero yung ganitong gagawin natin, hindi ko siya talaga na-imagine. So, thank you Lord. Thank you guys for supporting. Okay? Next. Anong course, degree tinapos mo sa college? Ito po yung picture natin ng graduation. Boink! O, diba? So, tayo po ay nagtapos ng Bachelor of Science in Information Technology. So, IT po tayo. So, Wesleyan University, Philippines. Lahat ng mga Wesleyanian dyan, mag-ingay! Tapos wala palang nanonood sa atin naka-school natin, no? Pero yon, sa Kabanatuan po tayo nagtapos ng pag-aaral. So, Wesleyan University Philippines ng college, Kabanatuan City Science High School ng high school, College of the Immaculate Conception ng elementary, at sa Prep. Tapos yung nursery, CCLC. Yon. Christian Learning Center ang pangalan nun. O, diba? Meron tayo mga ganyan-ganyan. Next question. How much did you spend for your 2025 travels? So, tayo po ay gumastos ng makikita nyo yan. Makikita nyo na yan sa Makikita nyo na yan sa, tawag doon? Sa mga compilation ng mga budget expenses. Kayo na lang guys mag-compute.
balikan nyo lahat, tapos i-compute nyo yung mga total. Sinasabi naman natin dyan. Pero so far, ayoko siyang i-mention dito para meron kayong panoorin din na na vlog na, ay, grabe, ito pala, ganyan. Pero hindi siya biro. Hindi siya biro. Pero at the same time, investment siya. Okay? Investment siya. Yung investment sa sarili because of the experience natin dyan, investment sa ating mga travel vlogging na ginagawa, and all. Kasi travel guide naman yun. So, for me, okay siya. Next, nagbi-business ka ba or purely vlogging? Number 1, nag-vlog tayo. Number 2, meron po tayong mga pinag-i-investan. Kasi this year, invest tayo. Nag-invest tayo ng mga insurance, nag-invest tayo for something na i-share ko siguro sa inyo yan soon. So, meron tayong mga investments na ginagawa ngayon. Pero mostly, ang parang big nating thing is yung sa insurance. Yung insurance talaga yung parang pinakamahalaga. Aside from travel insurance, meron tayong life, tapos yung mga for hospitalization things, and all. Yan naman ang ating achievements, I think, for this year, for that. At kung magbi-business tayo, next year! Abangan nyo yan! And sana supportahan nyo pa rin ako for that. Okay? So, yun lang po muna ang first batch na mga tanong. Grabe, ang dami na agad. Parang, ay, 22 minutes na agad yung raw. Yun pala. So, yun po guys. Abangan nyo na lang yung kalahating mga tanong mamaya. So, sasama ko muna kayo sa mga magiging ganap dito as we go home sa probinsya. Okay guys, so we're here now sa SM Mall of Asia. So nakapag-check out na tayo. Then nailagay na natin yung gamit natin sa sasakyan dahil sinundo po tayo ngayon. And now kakain muna tayo dito sa Din Tai Fung kasi request ng ating parents. So yan, since walang ganyan sa Nueva Ecija, kumain na muna tayo here before we go home. Ito guys, yung favorite ko, beef strips. Tapos order lang tayo nito. Actually sa kanila yan. And itong Shalong Bao, the best seller. Guys, tapos na tayong kumain. And, tingnan nyo, first time natin ditong papasok sa loob at mag-explore dito sa favorite nating shop sa Thailand. Naalala niya sa JD. Meron sa Siam Paragon, Siam Square. Doon. So, let's go! So guys, andito na ngayon tayo sa Cabanatuan. And ito, ang sikat na, wait, malamig. Ang sikat na bakery dito, ang NE. So, yan. Look at it guys. So, yung mga sikat ditong tinapay. Wait. So, yan po ang sikat dito sa Cabanatuan. If ever kung gusto niyo malaman, ito guys yung favorite ko dito, ube loaf. So namimili lang kami ng kakainin natin sa mga susunod na araw. And also yung siopaw nila the best. Alang siopaw man, no? Mga hopya. Ayan, pag pupunta kayo dito sa Cab, ito yung the best guys. Meron ding Edna's na tinatawag para sa mga susunod na araw natin pupuntahan yun. May brownies. O, diba? Ang dami natin dinadaanan, di pa tayo nakakauwi. So, dito naman, bibili tayo ng sisig saka lechon manok. Dito guys sa amin, usong-uso yan na kapag kunyari may okasyon, yan yung kakainin. Lechon manok, tapos sisig. So, yung lechon manok dito is 290 guys, tapos yung sisig is 280. Like, pinaka gusto ko yung sisig dito. Though may mayonnaise siya. Yan. O, diba? Mag-aamay usok na tayo. Hindi pa tayo nakaka-uwi ng bahay, pero pauwi naman na. Okay guys, so we're back na ngayon dito sa ating bahay. So nasa kwarto na po tayo and basically sinama ko lang kayo sa process ng pag-uwi natin dito from Metro Manila at nagbigay lang ako ng mga konting eksena ng ginawa natin bago tayo umuwi talaga dito. Okay, sa pinakabahay. So, thank you for joining at nasagot ko naman yung kalahating tanong noong una, nung nasa Hotel 101 tayo. And now naman, sasagutin naman natin yung kalahati. So, ito po siya. So, ayan po.
So, meron tayong in-screenshot yung mga kalahati naman na mga questions and sasagutin natin to one by one. So, basically, itong vlog na to is pag-uwi lang and Q&A vlog, ganyan. So, para lang makilala nyo lang ako and malaman nyo lang kung ano yung mga opinion po natin sa bagay-bagay. Okay? Number 1 question. Do you get tired sometimes? If yes, then what inspires you to move forward? So, yun yung tanong niya. Ang masasagot natin dyan, yes, nagiging tired tayo at some point, syempre kapag ka super dami mo nang nilalakad kada araw, ganyan. And kapag ka super daldal mo, minsan sumasakit din yung panga ko, ganyang level. Pero alam nyo, ang masasabi ko lang sa inyo, kung ang tanong nyo is yung point na level na tired, na connected sa burnout, so far, so good, wala pa pong ganong na-experience, hindi pa tayo nakaka-experience na ganon. Kasi alam nyo, meron tayong tinatawag na kapag ka gusto mo yung ginagawa mo, hindi ka mapapagod at mas magiging masaya ka pa. Parang mga ganyang klaseng words. So, ganun po ang na-experience natin so far. Kasi lagi kong sinasabi yan eh, gusto ko po yung ginagawa natin. Nag-enjoy ako sa ginagawa natin. And even yung mga friends nga po natin na hindi travel content creators, sinasabi nilang ganun, grabe, nakakapagod yung ginagawa mo. Kami, 10 days lang kami sa Korea. Pag uwi, pagod na sila. Ganyang level. Pero tayo, tuloy-tuloy, nakita nyo buong taon tayo nagta-travel. Buong taon, 282 days tayo nagta-travel nung 2020, nitong 2025. So, hindi tayo ganoon napagod. Napapagod tayo, pero itinutulog lang natin, tapos kinabukasan, okay na. Kasi parang feeling ko talaga, eager tayo, energized tayo to roam around the city, the country, ganyan, at i-explore pa yung mundo. Parang yun, masyado tayo energized. And aside from that, mas yung energy natin nanggagaling din yan sa mga feedback yung lahat. Positive feedback, syempre. Kapag ka negative, medyo hindi na natin na-absorb yun unless constructive criticism. So, kapag ka ganon, lagi kong sinasabi, thank you for cheering me up, thank you for hyping me up, kasi mas natutuwa po tayo and also, mas nabibigyan pa tayo ng rason to move forward and to create more content. So again, thank you so much po sa mga ganong klaseng message. Next, what was your job before being a content creator? So, ilang beses ko na ito sinagot and yung iba sa inyo ay nagtataka pa rin hanggang ngayon at yung iba akala sa inyo ay hindi tayo nagtapos ng pag-aaral. Tayo po ay nagtapos ng pag-aaral. Ang ating pong kurso ay Bachelor of Science in Information Technology sa Cabanatuan City, Nueva Ecija tayo nag-aral. Okay? Which is yung school is Wesleyan University, Philippines. So, BSIT po ang natapos natin. So, basically, wala tayong job before content creator kasi estudyante tayo. So, direction na siya. And kung tatanungin nyo, kung ano yung ginagawa nating content bago pa tong travel, hindi po talaga tayo dito sa YouTube nagsimula, sa TikTok tayo nagsimula, at tech content ang ginagawa natin doon. Okay? Next, did you work corporate before you became a full-time travel vlogger? Hindi po. Estudyante po tayo before. Pero, bago tayo maging full-time travel vlogger, tayo po ay full-time tech vlogger or content creator dahil before po ang content natin, nag-unbox tayo ng gadgets. Mahilig talaga tayo sa gadgets. Feeling ko na-observe nyo naman yan. And also, nagre-review tayo ng websites, nagre-review tayo ng applications. So if ever, kung meron po sa inyo mga nanonood na sa atin noong 2020 pa lang sa TikTok, pwede mo mag-comment kayo. Gusto ko lang malaman kung nanonood na kayo even before. So yun, doon tayo nagsimula talaga. And I'm planning na ibalik natin yun next year. Even dito sa YouTube, dadalhin natin sa YouTube yung pagiging tech content creator natin. And gusto ko siyang i-revive kasi may time na parang sinasabi ko, bakit kinilimutan ko na siya full time? Bakit kinilimutan ko na yung pagiging tech content creator? Doon tayo nagsimula. So parang nalungkot ako sa part na grabe. Hindi ko na, parang kinalimutan ko na yung phase na yun ng buhay natin. So sabi ko, okay, babalik ko siya next year. Okay? So ganun ang gagawin natin. Next, share us how did you handle all the criticisms that you have received this year. So, hindi siya tanong. So, nagpapashare siya ng experience natin. Ako po kasi, tayo po kasi, ang ating pong mantra, sagutin lahat in a good way and also, ipaintindi natin kung bakit ganon. So, merong constructive at merong hindi constructive. So, dun muna tayo sa constructive. Pagka constructive criticism kasi, tinitignan ko kung meron tayong mapupulot doon sa comment. So, kung may point ba siya, kung meron ba siyang sinasabi na tama na hindi natin nakikita on our own eyes. So, kapag ka sinabi niyang gano'n na, Ivan, ganito, pwede ba ayusin mo yung font mo? Pwede ba pakiganyan mo? Masyado siyang mabilis. Pwede ba yung facing ganito? Pwede ba ganyan? So, kapag ka gano'n, tingin ko, okay, pwede. Kasi, nasanay ako
na mabilis talaga tayo magsalita even before content creation. Tapos nasanay din tayo sa TikTok kasi doon 60 seconds lang noon eh. So ang bilis, tapos nasanay din tayo sa super daming information na binibigay, which is ngayon medyo tinatapunan na natin siya ng onting mga personal stuff para makita nyo din at malaman nyo din kung ano yung mga personal opinions natin aside from dun sa talagang facts about that certain places. Okay? And dito naman tayo sa hindi constructive. So itong hindi constructive, kukomentan pa rin natin siya, re-replyan pa rin natin siya, pero makikita nyo naman na ang mga sagot natin doon ay talagang papaintindi natin sa kanya na hindi tama yung iniisip niya. Like, medyo negative, ganyan, pero kahit na ganun, we choose our own battles, okay? So, kapag ka-feeling ko hindi na siya worth it labanan, hindi na siya worth it komentan, ganyan, okay, bahala ka dyan. Makikita mo kasi isang comment kung talaga may laman, or yung iba naman, may laman na parang may halong insecurity, or jealousy, ganyan. Kasi ito napag-usapan na namin itong magkakaibigan before kapag sa mga workshops, ganyan, or kunya, sa mga gatherings. Jealousy is the thief of happiness. So, ayoko na parang ma-absorb natin yun na kapag kunyari merong nagko-comment na hindi siya happy sa kung ano yung pinakikita natin at makikita natin na may ganong connected dun yun, wag na nating hayaan, wag na nating patulan. So parang for me, tayo na yung magpunta doon sa pinakamagandang side. Okay? So parang okay na siya for me. Sige, go, mag-comment ka dyan as long as wala naman akong tinatapakang tao. Wala naman tayong tinatapakang tao, and as long as hindi naman mali yung ginagawa natin, go, masaya tayong gagawa ng content. Okay? Next question. When po ang meet and greet with your subs? Actually guys, sa totoo lang, iniintay ko lang na mag 100,000 subs tayo. Napakadaming mga nagtatanong sa inyo kung kailan yung meet and greet. Inihintay ko lang talaga yon. Yun lang ang hinihintay ko para, kasi may part kasi sa atin na natatakot tayo mag-demand. Ayoko mag-demand sa inyong lahat na sabihin sa inyo, December 16, magpunta kayo sa SM Mall of Asia, ganyan. Tapos, busy na nga kayo at the same time, syempre karamihan naman sa atin dito, nagwo-work. Or kundi, yung iba galing pang probinsya. Ayoko mag-demand na ganun. Tapos, aside of, maliban doon, natatakot ako guys na baka walang magpunta. Yun ang iniisip ko. So, parang mag-organize tayo ng isang event tapos walang magpupunta. So, parang masakit siya sa part sa akin. So, parang ayoko siyang mangyari. Kaya sabi ko, okay, sige, hintayin natin mag 100k subs para at least kung merong pupuntang 10, ganyan, masaya na tayo. I mean, gets niyo yung point. Ayoko nung mag-i-invite tayo tapos walang pupunta. So, masakit siya. Kaya sabi ko ngayon, okay, sige, 100k subs. Sabi ko sa sarili ko, 100k or more kapag kami available time na tayo after reaching 100k. So, yun. Malapit naman na yun. So, thank you so much din sa pag-subscribe. So, next. Ano mas prefer mo? Mag-isa ka mag-travel or may kasama? Both actually, pero kapag kasi ang goal natin is to create travel vlogs at to create travel series na travel guide, ganyan, mas gusto ko mag-isa. Mas nasa-show kasi natin yung sarili natin, mas nasasabi natin yung gusto nating sabihin pag mag-isa tayo. May time kasi na, to be honest, kapag ka merong certain food, nahihiya akong sabihin na, parang ganito yung lasa niya, mga ganyan, tapos may kasama tayo mga friends. Baka mamaya italiwas yung opinion natin sa opinion nila. Parang kahit na paano nahihiya pa din ako sa ganong part. And also, meron ako mga gustong itinerary na parang tingin ko magugustuhan niya pero hindi nila gusto, ayaw nilang gawin, ganyan, or yung iba gusto nilang gawin yan pero hindi siya yung parang gusto naman nating gawin. So, ganun. So, meron akong isineset na parang travels natin with friends at meron din tayong sineset na travel natin alone para gumawa naman ng mga travel vlogs. So, sinasabi ko yun lagi, sorry, full na yung schedule. So, kapag kami mga gustong sumama sa ating friends, sinasabi ko din minsan na kasi mayroon akong gagawing mga travel series, so parang next time mag-schedule na lang tayo ng ibang trip. So parang ganun. Kasi nakaplano na tayo ahead of time. Alam niyo naman yan kung matagal na kayo nanonood sa atin. So basically, gusto ko parehas. Gusto ko din travel with family, pero iba kasi yung travel na solo, na gagawa tayo talaga ng content. Iba yung travel na family, at iba yung travel with friends. At iba yung travel with friends na may content creators. Next, how do you plan and budget for your travel? Sobrang lagari kasi parang nakakapagod. Actually, ngayon ko lang napansin na medyo lagari talaga yung mga ginagawa natin yung mga unang nagta-travel series tayo. Kaya ngayon ko napapansin nyo, medyo slow down na siya. And I'm planning next year, mas slow down pa ang gagawin natin. So, how do you plan and budget for your travels? Ang ginagawa ko, pinaplano natin yung mahal
at pinaplano din natin yung mura. Kasi guys, traveling is expensive talaga. Kahit sabihin natin budget travel pa yan, expensive pa din yung budget travel na yon. Kasi ang mga budget travel, sabihin natin, pwede ka magpunta ng 20k sa Thailand. Mahal pa rin ng 20k. Expensive pa rin siya, di ba? So, ang ginagawa ko, noong 2024 to ha, nung itong sinasabi ko, 2024 at 2023 travel series natin, magastos hindi, magastos hindi, magastos hindi. Ngayon kasing 2025 is parang, travel year natin na lumabas tayo sa comfort zone natin, kaya ang mga pinuntahan natin medyo malalayo. So, pumunta tayo sa Central Asia, pumunta tayo sa Sri Lanka, New Zealand, Australia, Europe ng 2 beses, nasabi ko naman New Zealand. Basta yun. So, basically ngayon, medyo magagastos ang travel natin. Pero next year is 60-40. 60% na malalapit sa Pilipinas at 40% na lalayo tayo sa Pilipinas. So, parang ganun ang magiging atake natin. Na-explain ko sa inyo soon na mas deeper kung ano yung plan natin for 2026. Sa separate vlog yun kasi masyado siyang mahaba kung sasabihin ko pa dito. And, ganun siya. So, basically, meron tayong mga budget na inaalat. Yung budget natin na inalat for this year, medyo malaki po yung budget na inalat natin for this year kasi madami tayong goals. Pero next year, babalik tayo sa mas mid at mas budget countries ang ating pupuntahan naman. Okay? So, next question. What changed in your vlogging style this 2025 and what will not for 2026? So, sagutin muna natin kung ano yung nagbago. Parang I think, unti-unti natin binabago yung visuals. Kung napapansin nyo, paiba-iba yung parang intro na text, na font, ganyan. And also sa style, tinanggap natin yung constructive criticism na parang sinabi, ay ba't puro mukha mo, ganyan. Yung lumalabas, pwede bang views naman, kung napapansin nyo, ay ganun na, nagbi-b-rolls na tayo, nagmo-montage na tayo, ganyan. Dati kasi parang gusto ko, parang experience more on experience. Kung ano yung nararanasan ko, na-experience natin, yun yung kinikwento ko sa inyo. Pero ngayon, dinadamahin na natin siya ng mga views, ganyan, kung na-observe nyo lang po. Okay? So, yun yung mga ginawa natin. And also, pinipilit natin talaga na maging mabagal magsalita. So, kapag biglang bumibili siya, talagang energized na tayo nun. At sa 2026 naman, let's see kung ano. Wag muna tayo magsalita for 2026. Okay? Next question, sabi ni Joanine. So, hi Ivan, gusto ko lang malaman kung sino ang pina-follow mong content creators ngayon. So, basically guys, sa YouTube lang din tayo nakakapanood ng vlog. So, may times na kapag may available time tayo, nakakapanood tayo. And kasi usually, ang nangyayari, produce tayo ng produce, minsan, super bihira na lang din tayo nakakapag-consume ng content, okay? Pero ito sila. So, 5 yung nailista ko dito and halo-halong mga contents to. And yung iba dito, sana ma-follow nyo, makapag-subscribe kayo para masuportahan din sila. So, ang mga pinili po natin is yung subscriber is yung nasa 15,000 below para masuportahan din natin, okay? So, number 1, of course, ang lagi natin pinanonood na si Joyce Yabot Bartolome. Napakagaling niyang content creator. Super diverse din ang pinupuntahan niya. Nagpupunta siyang Europe, nagpupunta din siya sa mga iba't ibang countries sa Asia. And more like ma-shopping siya before nung nakilala ko siya. Pero ngayon, travel vlogs na din talaga na guide ang ginagawa niya. So, next naman is si Phil Viet Buddies. Ito si Phil Viet Buddies, maganda yung mga contents nila. Pwedeng-pwede kayong manood dahil malalayo din ang pinupuntahan nila. May mga time na kapag nabanggit ko even before ata sila, nung nagpunta tayo ng Central Asia, kasama ni Kenneth Lim and sila, yung isa sa mga naging guides natin nung nagpunta tayong Kazakhstan, Uzbekistan, ganyan, Kyrgyzstan, and Tajikistan. So, Phil Viet Buddies, lalagay ko dito yung screenshot. Also, Den Enberto. Lagi kong sinasabi sa inyo si Den Enberto. Next is itong friend natin na si Cesar de Guzman. Nagsisimula pa lang siya, pero pwede din kayong manood sa kanya. And sinabi ko sa kanya, ganito ang gawin mo. Sabi ko, nagtutulungan kami. Sinasabi ko sa kanya na gumawa ka ng mga travel guides, ganyan. If ever kung gusto nyo na makapanood ng mga kaya lang nagsisimula pa lang siya mag-travel ulit. So, pwede kayong manood sa kanya. Sinabi ko siya kasi isa siya sa mga pinanonood ko kapag free time. Ayan, pinanonood ko yung mga travel vlogs niya. At yung isa naman ay si Vino Ramos. So, si Vino Ramos, isa siya sa mga bagong content creators na bago ba or bago lang natin nakilala. So, na pinanonood natin, maganda yung pagkakagawa din ng vlogs niya. Travel guide din yung dating. So, if ever sila po yung panoorin nyo na I think, yun yung pinanonood ko and I think magugustuhan nyo din kapag naman pinanood nyo. Okay? Next question, 4. Ini-screenshot ko na ng 4 tapos ilalagay ko na lang dito. What is your best investment this 2025? So, actually, tayo po ay nag-invest sa iba't ibang things. So, basically, number 1, ang parang pinaka-natutuwa akong investment natin is sa insurance. So, nakapag-invest tayo sa travel insurance na
mahabaan at nakapag-invest din tayo sa life insurance and also sa hospitalization. Parang for me, isa yan sa best investment sa atin ngayong taon. And aside from that, meron din tayong mga pinag-i-investa na time deposit. Time deposit, nagta-time deposit tayo ngayon. Natutuwa ako kasi before, hindi siya yung parang nakaano sa atin sa utak natin na worth it kayo mag-time deposit na ganito. Pero nag-try muna tayo. Then next time, mag-i-invest na tayo talaga sa mga stocks ganyan. Hindi pa kasi natin napapag-aralan. Though, meron naman tayong friends na mga nagko-content about sa mga ganyan. So, pwede nating anuhan sa susunod. Tapos, meron tayong mga goal na invest for next year. So, I think next year kasi, yun yung year natin for investment So, this year kasi travel year natin siya. Pero meron din tayong napag-investan. Pero next year talaga yung may i-invest tayo na something bigger na i-share ko siya sa inyo next year. Okay? So, next, nag-aaway ba kayo magkapatid? Ang random ng tanong na to. So, about what and how do you resolve? To be honest, hindi kami nag-aaway. Nag-aano lang kami, nag-iinisan lang, ganun. Yun lang yung away namin. Kapag ka napagtripan ko siyang inisin, iinisin ko lang siya. Ganun naman talaga magkakapatid. Tapos, after nun, bati na kami. Walang talagang deeper. Next, kung di ka travel vlogger, anong career meron ka today? IT po talaga. Parang IT professional, ganyan. Pero sa ibang bansa. Gusto ko talaga sa ibang bansa mag-work. I don't know why. Parang gusto ko talaga sa ibang bansa din na bumuo ng career. So, next, best local international destination for you so far. Alam niyo, sa totoo lang, parang for me, best underrated local, Sulu siya. Best local, Boracay pa rin talaga gusto ko Pero, favorite province outside Metro Manila or Luzon, Cebu naman ang maisasagot ko sa inyo. Best international destination, Switzerland talaga. Alam nyo, paulit-ulit nang sinasabi ng mga tao, pero ang ganda talaga ng Switzerland. Pero aside from that, parang ang mai-recommend ko sa inyo is Armenia. Puntahan nyo din Armenia. Tapos, pwede din kayo magpunta sa mga ibang party ng Europe. Pero kapag iisip ako ng top 3 sa utak ko, for ganda, Switzerland, for kakaiba is Armenia, for parang culture na ma-feed kayo na ganyan. Tapos sa architecture, India. Sila laging binabanggit ko and I know na sinasabi nyo, bakit paulit-ulit na sila? Kasi sila talaga yung nasa top natin. Pero, favorite is Taiwan kasi ang mura, ang lapit, madaling puntahan. Diba? Next question. Hi, just curious po. I notice you don't usually stay in B&Bs. I think bed and breakfast ba to? Or Airbnbs ang ibig niya sabihin. Any reason why? Fun here. Thanks. So, ang reason talaga kung bakit tayo hindi madalas magstay sa mga Airbnbs is because meron tayong thing sa sarili natin na kapag kunyari magta-travel tayo, gusto ko yung i-research natin. Kunyari, Hotel 101. Kunyari, Hop-In Hotel. Kunyari, Sutetsu Grand Fresa Inn. Ganyan, re-research natin. Makikita na natin na andun talaga yung building, yun talaga pangalan ng hotel. Hindi na tayo mag-search ng residences area na parang condo, ganyan. Magta-type ng mga key. Yung mga, di ba may mga ganun, mga secret na mga key. Ano doon? Yung door lock, ganyan. Tapos minsan maghahanap pa tayo ng key sa paligid. Ganyan yung naranasan natin sa Airbnb before. So, now, sabi ko ganyan, gusto ko na ang mga tinutuluyan natin sa hotel para maganda din siya. Meron din siyang daily na linis, kung gusto niyo maglinis-linis, ganyan. Tapos, mas madali. Parang mas nadadalian ako talaga kapag ka-hotel. Pero next time, try natin mag-explore naman sa Airbnb para naman sa mga ma-Airbnb viewers natin din. Okay? Next question. How do you deal with burnout? To be honest, hindi pa po talaga tayo na-burnout ng malala. Merong time na parang napagod tayo. Pagod, yes, pero yun yung first Europe trip natin nung nagpunta tayo sa Switzerland, Portugal, Spain, France, Liechtenstein, and Amsterdam. Napagod tayo pero hindi siya burnout Wala pa nung burnout na part. So, hindi pa talaga. Kaya hindi ko pa masasabi. Okay? Pero, sa travel pala, wala. Sa tech meron. Sa tech meron medyo na burnout tayo kasi naubusan na tayo ng ideas. So, napagod ako sa part na, alam yung sa pagre-research natin, like page 1, umabot na tayo sa page 60, ganyan, sa pagre-research sa isang topic. So, parang yun lang naman yung ating na-experience doon. Tapos, next is, hi Kuya Ivan, how do you usually fund your trips? So, syempre, from content creation, and basically, ito naman yung sinasabi ko sa inyo, since May 9, 2020, meron tayong mga naipon because of TikTok content creation. Di ba nagti-TikTok tayo? So, naipon natin siya, yun yung ginamit nating panimula para makapag-travel tayo, nagamitin natin as content, yung gagawa tayong mga content. Tapos, umikot-ikot siya, syempre, TikTok pa din, hanggang ngayon yung TikTok pa din, TikTok, YouTube, and yung mga iba pa, mga Klook natin, nakaka-help din yan. Thank you for using the code. Lalagay ko dito. Yan. So, basically, nung una po talaga, TikTok talaga siya. Ngayon, lahat na.
lahat na ng mga even Instagram and even Facebook. So, thank you so much din sa mga nag-like sa Facebook natin. So, yun po. Basically, lahat ng platforms, yun yung nakaka-help sa atin. Next, ultimate dream destination. Last question din pala to, last but not the least. So, ang ultimate dream destination po natin, kasi nag-iiba-iba pero ngayon ang ultimate natin is Peru, Colombia, Mexico, Brazil, South Africa, and also Canada, ganyan. Yung Amerika okay din, pero parang yung pinaka ultimate ngayon is Peru talaga. Yun talaga yung parang gusto ko talaga mapuntahan natin. So, yun lang guys. Yun lang po. Actually, ang haba ng question and answer dito sa vlog na to. Sana nalaman nyo kung ano yung mga opinion natin sa mga bagay-bagay. At itong mga ganitong klaseng vlogs is at least, di ba, na-i-insert natin in between sa mga trips natin. And yan, Merry Christmas po sa inyong lahat. At yun, bakasyon na muna tayo. Next year, a-attack tayo simula January 8 onwards. Yan, tuloy-tuloy na yung biyahe natin by that time. Pero ngayon, medyo rest day muna tayo. At least, sagot-sagot muna tayo ng mga comments, ng mga messages nyo, and even yung mga ganitong klaseng things. Okay? Again, maraming salamat po. Feel free to subscribe, like, and follow sa mga ibang social media platforms natin. Tuwing, lalagay ko dito sa screen. Again, Ivan Negasan po. So, yun lang. Thanks! Wait lang pala. Merry Christmas and Happy New Year!